Ayan o. Puro snow na guys. Ayan, makikita nyo yung mga bubong. Natakpan na ng snow. Ayan o. Hello mga ka-Gymmers! Welcome back to my vlog! Hello everyone! Today's video po, i-share ko lang po sa inyo yung agency na in-applyan ko na tumulong po sa akin para makarating po ako ng Hong Kong. Yung mga gusto pong mag-apply sa Pilipinas para makarating ng Hong Kong, dito na lang po kayo mag-apply guys sa agency ko. Legit po sila at hindi po sila scam. Okay guys? Itong agency na to, bago po ako nag-apply sa kanila, nag-research po muna ako. Ni-research ko sa Google, yung mga negative reviews nila sa Facebook. So far, wala naman po ako nabasa ng mga negative na review sa kanila. So, maganda po itong agency na to, kaya hindi pa ako nagdalang isip na mag-apply sa kanila. Saang agency nga po ba ako nag-apply sa Pilipinas? Ang agency ko po ay sa King's Manpower Services Incorporated. Located po siya sa Remedios Street, Taft Avenue, Malate, Manila. Okay guys, kung balak nyo pong mag-apply sa King's Manpower at sasakay po kayo ng LRT, pwede po kayong bumaba sa Vito Cruz or Pedro Hill. Konting lakad lang po, siguro mga 5 to 10 minutes, nandun na po kayo sa King's Manpower. Nasa corner lang po sila, so madali nyo lang po silang makita along Taft Avenue. Okay guys, nasa gitna lang po siya ng Vito Cruz at Pedro Hill. Malapit lang po siya sa PWU. Ano nga po ba ang mga requirements na kailangan niyo kapag pupunta kayo ng King's Manpower para mag-apply, pupunta ng Hong Kong? Una guys, dala kayo ng biodata or resume, dala na rin kayo ng passport, birth certificate, and then kung married po kayo, dala kayo ng marriage contract, at kung may mga trainings kayo dyan, mga certificate, dalhin nyo na lang para ma-impress agad yung amo na makaka-pili sa inyo. Okay guys, yun po ang kailangan nyo kapag mag-apply kayo sa King's Manpower. So, nung time guys na nag-apply ako, ay dumaan din po ako sa videography. Nung time ko, wala pong bayad yung videography. Ewan ko lang po ngayon kung may bayad o wala na rin. Basta nung time na nag-apply po ako, hindi na po kami pinagbayad sa videography. Pakailanganin niyo yon para ma-describe niyo yung sarili nyo. Tapos dun sa videography na guys, i-describe niyo yung sarili nyo, yung mga experience nyo, tapos ano yung kaya nyo, kaya nyo mag-alaga ng bata, ng matanda, yon. Tapos guys, kapag nagawa na yung videography, ay ipapadala po yun dito sa Hong Kong. Papadala po sa ka-tie-up nilang agency dito sa Hong Kong para kapag may naghanap ng employer na kailangan nilang helper, ay ipapakita po yung mga video na yon. Tapos guys, yun nasabi ko na yung mga requirements sa kayong videography. Kapag na-hired na po kayo, initial interview na kayo dun sa King's Manpower, kapag nakapasa na kayo, pwede na po kayong mag-medical. So guys, dala kayo ng pera kapag mag-apply kayo dun sa King's Manpower. Kasi mabilis lang po yung proseso kapag nakapasa kayo sa initial interview, pwede na kayong mag-medical. Magkano nga po ba yung medical? Nung time ko po, nung nag-medical ako ay 3,500. Okay guys, kasi bago po ipadala yung videography, yung mga biodata nyo, yung passport nyo, yung mga requirements nyo, kailangan po, meron din kayong medical, fit to work kayo para kapag na-forward na po sa agency dito sa Hong Kong, ay makikita ng amo na fit to work kayo. So, yun po ang requirements ng King's na dadang kayo ng medical kapag mag-apply kayo sa kanila. Mag-ready kayo ng 3,500. Noon po, 3,500. Tapos, ngayon, ewan ko lang po, hindi ko na po sure kung magkano po yung medical na babayaran nyo kapag mag-medical kayo. Bali guys, dalawang medical ang dadaanan nyo. Yung una ay kapag nag-apply kayo sa King's Manpower. Tapos, yung last na medical nyo ay kapag papunta na kayo ng Hong Kong. Tungkol naman guys sa age limit, kapag mag-apply kayo sa King's Manpower, ang age limit po ay sa mga first timer are 39 years old. Kapag ex-abroad naman po kayo, ay pwede po kayo mag-apply kahit 42 years old na kayo. So, yan po yung age limit sa King's Manpower. Okay guys? Tapos guys, kapag mag-apply kayo, make sure po na hindi po kayo overweight. Kailangan nyo lang po mag-dieta. Kunwari, na-hired po kayo at medyo overweight kayo, pababalikin po kayo ng after 2 weeks para magbawas lang po kayo ng timbang. So, hindi po, huwag po kayo mag-alala na hindi na po kayo ma-hired dahil overweight kayo. Kailangan nyo lang po magbawas ng konting timbang para pumasok po kayo dun sa weight na required ng agency. Yung ibang amo po kasi sa Hong Kong, ayaw po nila ng overweight kasi kung bakit, baka madali kayong mapagod sa work, tapos baka sakitin kayo kasi overweight kayo. Yun ang medyo inano ng mga employers sa Hong Kong. Kaya,
sa agency pa lang ay check na nila yung weight. Kailangan mag-diet, tapos balik na lang po kayo para i-proseso yung mga application nyo. So, huwag po kayong ma-discourage na overweight kayo, hindi na kayo pwedeng mag-apply sa King's Manpower. Hindi po yung gano'n. Bibigyan na po kayo ng time para mag-diet. Then, kapag pagbawas na po kayo ng weight nyo, pwede na po kayong bumalik sa King's Manpower. Tapos, yun na po guys. Mabilis lang po. Kapag na-hire na po kayo, na-forward na lahat ng mga documents nyo papunta ng Hong Kong, antay na lang po kayo, napadalhan kayo ng job offer. Okay guys? Advice ko lang, kapag once na may job offer na po na dumating sa inyo, huwag na po kayo magdalang isip na tanggapin nyo po ito. Kasi guys, kapag hinindihan nyo po ito, mahihirapan na po kayo makakuha agad ng amo. Kasi baka isipin nila na masyado kang choosy. Kung ano yung pong dumating na job offer, i-grab nyo po agad. Anuhin nila na po na yun po ang swerte sa inyo. After naman matapos yung kontrata sa Hong Kong, ay pwede naman po kayong humanap ng ibang amo. Gawin nyo na lang po yung stepping stone na makarating kayo ng Hong Kong. Dadaan din po kayo ng training. Isa din po yung requirements sa agency na dadaan kayo ng training para makakuha kayo ng Domestic Work Certificate o Domestic Worker NC2. So, kailangan po yun ng POEA para ma-releasean kayo ng OEC. Talagang dadaan po kayo sa training. Ilang days nga po ba yung training? Sa akin po ay inabot po ng 15 days yung training at ang halaga po ng training namin ay 30,500. Hindi naman po kayo mahihirapan sa payment ng training fee nyo kasi nga meron naman po mga option. Pwede po kayo mag-down ng 10,000 and then kapag natapos na po yung training, kung may pera naman po ulit kayo, pwede ulit kayo magbayad. Okay? Tapos guys, yung remaining balance nyo sa training fee, babayaran nyo yung kapag aalis na po kayo ng Pilipinas. So, hindi po kayo makakaalis hanggat mayroon kayong balance. So, yung balance na yun ay babayaran nyo po sa training center kung saan po kayo nag-training. So, yung akin kasi, yung batch namin ay sa Las Piñas po kami nag-training. So, doon din po kami nagbayad sa last payment namin sa training center doon sa Las Piñas. Hindi po sa agency magbabayad ng training fee. Sila lang po ang magkukolekta ng down payment and then the rest na amount po ay sa training center na po. So, after nyo po mag-training, dadaan din po kayo ng TESDA. Mag-exam po kayo. Meron kayong assessment para mabigyan kayo ng Domestic Work NC2. So, madali lang po. Basta focus lang po kayo sa training nyo. Kaya nyo yan, makakapasa po kayo at makakuha nyo po yung NCT nyo sa domestic work. So, yun po ang medyo mabigat po na kakailangan ninyo kapag mag-apply po kayo papunta ng Hong Kong. Siguro yung akin po, nag-apply ako sa King. Siguro lahat-lahat po yung nagastos ko ay 40,000 to 50,000. Siyempre, hindi lang po yung sa training, sa mga documents. Siyempre, kailangan din natin ng pamasahe, pagkain sa araw-araw, na pagpunta natin ng agency, then dun sa training natin, kailangan din natin ng budget. Yun po ang kailangan kapag mag-apply kayo sa Hong Kong. Ulitin ko lang po ano yung mga requirements na kakailangan ninyo kapag punta kayo ng Kings at mag-apply kayo pupunta ng Hong Kong. Ang una ay kakailangan ninyo ng passport, 5 data resume, birth certificate, marriage contract, mga training certificate nyo. And then, dala na rin kayo ng cash. Tapos, dadaan din po kayo ng training para makakuha kayo ng domestic work NC2. Okay? And then, medical. So, yun po ang kakailangan ninyo kapag mag-apply po kayo sa King's Manpower. I-share ko na rin sa inyo guys kung sino yung agent ko sa King's Manpower. Ang agent ko po ay si Sir Jeffrey Domingo. Pwede nyo po siyang kontakin sa FB. Mabilis naman po siya mag-reply. Pwede nyo rin po puntahan na lang sa King's Manpower Agency para personal nyo po siya makausap. At kung may mga inquiries kayo, pwede nyo pong i-direct na lang po sa kanya para mas mabilis po yung mga gusto nyo malaman. Puntahan nyo na lang po siya. Open naman po ang King's Manpower ng Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. po. Pero para po sigurado, mag-inquire na lang po muna kayo sa kanila, kay Sir Jeffrey Domingo, para hindi po masayang oras nyo. Pag pupunta po kayo ng Kings, ay nandun po siya sa office. Okay guys? So yun lang guys. Sana meron kayong napulot sa video ko na to. If you find this vlog helpful, please paki-subscribe naman po and do like and share na rin po. And kung nagustuhan niyo po yung mga video ko, please paki-click naman po yung bell notification para ma-notify po kayo kapag meron po ako mga updated na video. And paki-share naman po sa mga friends at mga kamag-anak nyo na gusto po mag-apply sa Hong Kong. Magkaroon po sila ng idea kung paano po sila mag-start sa kanilang application at kung saang agency po at kung ano na po mga requirements ang kailangan nila. Salamat! Thank you for watching! Bye! God bless us all!